Nasa linya ngayon mga kapatid si Congresswoman Janet Garenza, napaka-importanteng isyong ito. Magandang umaga po sa inyo, Madam Congresswoman. Magandang umaga rin po, Sir Ted, at magandang umaga sa inyo mga masugid na tagapanood at tagapakinig. Opo, salamat po sa inyong panahon. Doon po muna po sa dismissal po ng DOJ dito po sa inyong kaso. Ano po ang inyong reaksyon po dito na ito ho yata'y inilabas noong January 10 pero kahapon lamang na sa publiko? Well, narinig ko nga po actually sa media lang din nung may mga tumawag. I still don't have an official copy pero tinawagan ko yung aking co-accused, si Undersecretary Bayugo at si Director Joyce Ducusin. At nagbigay nga sila ng kopya. So, ikinagagalak namin ito at long overdue kasi naman nga certain yung itong 98 cases na wini-withdraw ng DOJ yung information are exactly the same cases that has been filed repeatedly at nag-grant na nga ang demurrer sa RTC. At meron pang ibang pending na pare-pareho din undergoing trial. At kung makikita nyo naman ang mga dokumento is copy-paste ang mga complaints, copy-paste din ang autopsy report. Exactly the same din yung kanilang mga alleged witness and expert. So, ang paulit-ulit siya, inuulit na inuulit, even though na-dismiss na at na-grant na nga yung demurrer. So, siguro naman, makikita niyo naman na talagang harassment na ito sa side namin. Opo. I'm just confused a bit. Ilang pong RTC ito na kaso ninyo on the same on the same kind of complaint, right? Reckless imprudence resulting to multiple homicide? Reckless, yes. Reckless imprudence resulting to homicide. These are 158 cases. Okay. Opo. It's sa exactly the same. Opo. Pare-pareho lahat. Pare-pareho yung words. Pare-pareho yung autopsy report ng bawat tao. I just can't recall, pasensya na po. Pero I think 6 or 8. Sigurado ako na may 6 na nandismiss on the basis na na-prove namin na maski yung school at maski yung magulang ay nagsasabing hindi na bakunahan yung kanilang anak. So, yun yung pinakauna-unang na-dismiss. Pero nakita naman ng korte na yung autopsy report ng nabakunahan at hindi nabakunahan ay parehong-pareho. So, yun yung una, merong 8 na yung grant na yung demurrer kasi pinafile sa MTC, nire-refile ulit sa RTC. Hanggang ito nga ngayon, merong dinuon na sa Quezon City na lang kasi kawawa yung ating mga scientists na kailangan lumipad at umikot sa buong Pilipinas. Sa RTC, talagang it went through rigorous trials. Meron din 8 na nag-grant na ang demurrer. At yung lumalabas kasi dun sa mga press release ng PAO na binaliktad daw, inappeal daw, at nag-order ang Korte Suprema na ituloy yung hearing, that separate, those are 35 cases. Okay, sige pero po. Exactly the same. Sige po. So hindi ko na po muna tutunghayan po itong usapin po ng reckless imprudence resulting to homicide allegation. Bagamat sa ngayon kaninyo, hindi pa tapos ito totally kasi nga meron pang ibang pending sa ibang trial courts, right? Ganun po yun, Congresswoman? Nag-grant na po yung demurrer. Sa lahat? Sa lahat ito? Nag-hearing na po sa RTC, nag-grant na yung demurrer. Of evidence. Opo. So lahat po ito, so wala na ho kayong pending sa anumang pong RTC. Ano po sinasabi ng isa naming nakapanayan po na pinuno ng itong mga alleged victim ng Dengvaxia na meron pa daw ho kayong pre-trial conference? Ito nga yung 35 cases na pinasa ulit, na pinail ulit ng DOJ. Pero ang pagkaintindi ko doon ay nagpa-file na naghahain. Kasi ang nangyari kasi doon, nung nag-file ng demurrer, isusunod na yung 35 kasi pare-pareho naman talaga yung business. Kaya ang nangyari, pina-inhibit ulit nila yung judge. Dito po sa Quezon City RTC for the same court, I think 4 times na nila pina-inhibit yung judge. So, every time matatapos na yung kaso at meron ng resulta, may decision na ang judge, ipapa-inhibit ng public attorney's office. So yun po ang nangyayari. So umuulit naman sa step 1. Okay, so ito ngayon, yung judge, in-inhibit nila. Okay, sige po. Ulit sa step 1. Okay, sige po. So, ihiwalay na po natin yun. Madam Congresswoman, meron pa ho kayong pending ngayon na graft case sa ombudsman po ba ito?
Yeah, yan po yung technical malversation at conspiracy na nagbigay daw ng pabor, no, sa isang Opo. kumpanya. Yan po ang pending din, no? Okay, na, opo. yan, I think it arose from the congressional investigation. Opo, sige. So hiwalay po itong graft case na po ito. Criminal din po ito, pero ito po sa usapin na po nung aligasyon ng irregularidad for the purchase of Dengbaxia. Yes, at kaya nga, kami nga, ang Okay. gusto nga namin is talagang magkaroon ng hearing Okay. at tapusin na ito na kung talagang Okay. may kasalanan, may mali, ikulong kami. Pero kung peke naman yung kanilang mga dokumento, kagaya dito sa technical malversation case, ay i-dismiss naman. Okay, sige po. So, ma'am, will you be at liberty to answer my questions or would you like to remain silent for lang po, just to protect your rights po dahil sa baka maano ho kayo, you might incriminate yourself? Sa alin pong usapan, sir? Ito po sa ma'am, sa usapin po ng graft case po ninyo. Would you like to continue with my questioning or would you like to remain silent dahil baka po kayo makapagsalita po na hindi po naaayon sa inyong mga sasabihin po sa ombudsman? Well, depende naman po dun sa tanong. I Okay. believe pwede Sige. naman pong sagutin. Okay. Ma'am, nung pong panahon na inyo nga pong binili, no, itong bakunang ito, una po, yung FEC mismo, no, as you know, ito pong function nito, nung una, hindi nga siya inaprubahan kasi nga po, wala pang matibay na ebidensya sa clinical trial ng Dengvaxia. Bakit po bakit po talagang urgent ang gusto ninyong pagbili ng Dengvaxia that time? Well, unang-unang, sir, i-correct ko lang po. Ay hindi po dinis-approve ng FEC. Ang FEC po, ang Formulary Executive Council, ay ginawa at binuo dahil sa generic law. Kaya nga po nagkaroon ng kalituhan kasi ang FEC ay nag-appear na parang FDA. Ang FDA po ay ang ahensya dealing with safety and efficacy. Ang FEC naman ay ginawa dahil sa batas ng generic law para yung mga bibilhin ng gobyerno ay sang-ayon dun sa batas ng generic law. Now, hindi po sila nag-disapprove, pero I think it was a series of meetings, 3 or 4, hindi ko na po makita. Kasi ako naman ay ministerial. Hindi po nila never po na dinisapprove ng FEC ang kanilang recommendation. Kasi kung ano ang recommendation ng FEC, sinusunod lang yan ng Secretary of Health. Although depende, no? Pero ako, lahat ng rekomendasyon nila ay sinunod namin. So, nung sinabi nilang approve, meron nga sila dong conditions na comply naman yung conditions except yung testing kit. Kasi yung pinipisinta na testing kit during that time ay hindi pa tanggap ng buong mundo. So, yan po ang nangyari. No? So, even nung ito ngayon na hinihiring siya, inaamin naman nila, no, na comply naman at inaamin din nila na hindi sila ang ehensya on safety and efficacy. At inaamin din nila na tapos naman talaga yung clinical trial. Opo. Ma'am, kasi po may minutes, ma'am, itong yung meeting ng Formulary Executive Council eh. At aling minutes po ang hawak niyo, sir? Ma'am, kasi po several meetings po ito, no? So, ma'am, Yes. kasi yung sinasabi po ninyo na papel ng Formulary Council, kaya nga po ang kanyang mga miyembro, ma'am, di ba, mga eksperto, dahil din sa bago sila mag-aproba ng anumang gamot o bakunang bibilhin ng gobyerno, dapat po ay sigurado sila doon po sa efficacy nito. May ganoon din po, hindi lang dahil sa generics law, ma'am. Kung babasahin po natin ng buo, ang function and purpose po ng FEC. Di po ba? So dito po sa minutes po, marami itong minutes kung inyo hubang, ito pong sinabi po ni Dr. Ana Melissa Guerrero, na dahil sa hindi pa sapat ang mga ebidensya sa pagtatakda ng doses ng bakuna, maaaring isama ito sa mga kinakailangan questionin sa pagsusuri. Sumang-ayon dito si Hartigan Go, nakasama po sa kaso, at hinikayat pong FEC na tukuyin ang lahat ng posibleng question at issue. Ma'am, ganito po yan Kaya ko po ito binabasa, ma'am. Ilagay ko lang para po ko lang sa po, proper perspective. Ma'am, sandali lang po. Kung papayag po kayo, pwede po bang maimbitahan niyo ako sa inyong studio para makita ko rin yung mga papel na sinasabi mo?
Kasi si Opo, Melissa opo. Guerrero ay hindi member ng SEC, kundi siya ay secretariat na taga-take notes at taga-gawa ng minutes. Opo, ma'am. Kaya nga, mas gusto kong makita yun para mapag-usapan natin pwede pong live at pwede. Kasi ang talaga pong nangyayari, nagiging piecemeal, no? Yung kuhanan ng document. At uulitin ko po, okay, kung bakit, ang katanungan niya dyan, bakit si Secretary Ubial ay gumawa din ng the same exemption na i-implement ni Secretary Ubial at si Secretary Duque after my term. Kaya nga, in-expand pa nila papuntang Region 6 at Cebu yung dengue vaccination Opo, program. sige ma'am. So, pwede ko bang, pwede ko bang isantabi muna po yung issue po noong minutes ng Formulary Council. Puntahan ko na lang po diretso ito, no? Ito pong issue din po. Bakit po ma'am, noong pong ito'y ipinatupad na pagbabakuna sa mga bata, bakit po mabilisan na inabot lamang ng 26 days mula ng binili hanggang sa unang bugso ng actual na bakunahan, yung pong ginawa ng DOH at yung nga po ay agad na ipinatupad nang wala man lang po talagang mga paghahanda doon po sa tamang informasyon para po sa mga bata na babakunahan. Bakit po nagmamadali po kayo? Sir Ted, yan po ang problema. Kasi napagbibintangan niyo ako na nagmamadali ako, pero ang totoo po niyan ay ang implementation, wala po akong kinalaman. Yung procurement process ay handled ng Philippine Children's Medical Center kasi sila ang merong mga experts to oversee the program. Sinasabi niyo po na walang konsultasyon, minadali at lahat. Subalit, ang maganda nga, pwede namang mag-attend dun sa korte, magsi sa Sandigan, open naman po yan. Maganda po, meron kayong representative, ipa-attend nyo doon kasi doon pinag-uusapan lahat. Kaakibat nga yung mga preparasyon at mga papeles na ipinapakita ng PCMC. So ako doon, I was accused by virtue of my being Secretary of Health during that time. Pero sa ipinakita sa mga papeles doon at ipinakita rin sa akin, talaga namang sinuyod nila at pinagindaan at yung mga create na mga bodies ay nandoon dahil nga 2014 pa lang ay in-announce na ni Secretary Ona yung programang ito. Hindi nga lang naudlot nga lang dahil of course, ako as Undersecretary that time ay naghihintay ng FDA Certificate of Product Registration. Nabanggit niyo po ma'am nabanggit niyo po ma'am yung inyo po nabanggit ma'am yung Sandigan Bayan. Bakit nasa Sandigan Bayan na ho ba ito? Yun nga po yung tinatanong nyo na case, di ba? Oo nga po. Opo. So ito po pumarik na po ito ng Sandigan Bayan ngayon. Yes, kaya nga namin na ituloy-tuloy ang hearing at i-resolve na para matutukan. Kasi doon pinipresinta lahat ng papel. And in fact, yun nga ang problema. Ma'am, with all due respect, can I just ask first, ma'am, and answer, yes, please? Sir, okay. Sir. Opo. So, ma'am, you mentioned na inaakusahan ko kayo. Saan niyo po hinugot yun? Kasi I am just reading sino ho ba ang nag-aakusa po sa inyo? Kasi ngayon, ma'am, I am stating what is supposed to be the facts, no? Na para po sagutin ninyo. By reading the facts doesn't mean that I am accusing you. Because right now, I'm actually giving you the chance to answer it nga eh. Hindi, kaya nga sir, mas maganda po, kaya nga sabi, kasi nung tumawag naman yung office niyo, sinabi ko naman meron akong isang pending interview. Kaya nga mas maganda na makapunta ako sa iyo or saan yung interview. Kasi sir, ang narinig ko po kasi nga sa telepono, ang narinig ko po, ang sinabi niyo, kayo, in-implement yun ng mabilisan, walang preparasyon. And that's why I was saying na hindi po ako ang actual implementation. At Secretary of Health, hindi naman ikaw yung bumababa to implement it. We know, ma'am. Pero sino ba ang lumapit doon sa PCMC? Hindi, ayun po ay ayon doon sa meeting na nangyari. At even before, no, yung sa measles and mumps na vaccinahan, yung nagkaroon nga ng parang expansion ng ating catch-up immunization and measles, mumps, diphtheria, and tetanus.
kaakibat doon yung PCMC dahil sila ang may mga eksperto. Opo, opo. Sige po. Okay. Kung Patuloy po yan doon sa opo. mga meeting, sir. Opo, sige po. Kung ito po ay pending na nga kaninyo sa Sandigan Bayan, o sige po, so hintayin po natin ito pong kahihinatnan nito dahil after all, kami lang po ay nagagalak ngayon na kayo po ay tumugon sa amin pong tawag para ho naman din wala kayong masabi na kayo po ay aming kinuna ng panig sa isyong Wala ito. pong problema, sir. Opo. Ready po ako anytime, sir. At Opo. ready po ako anytime. Opo. Salamat po na marami po sa inyo at good luck po sa inyo pong kasong kinakaharap sa Sandigan Bayan po, Congresswoman. Maraming salamat, Sir Ted. Paupay nga aga. Opo, maupay man, uswag ikaw mana. Damong salamat tayo mo. Yan po si Representative Janet Garin, ang dati po ding kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan.